Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 31 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Nagtagpo sina Noel at ang kanyang grupo sa kilalang SKY Winged Knights sa Rockbird's Big Bar, na nagbunsod ng tensyon at masalimuot na sagupaan. Nagsimula ang tagpo ng makilala ni Ophelia, isang miyembro ng SKY Winged Knights, si Alma na kasama sa grupo ni Noel. Nagulat si Ophelia at tinanong kung bakit naroon si Alma, na inalala niyang baguhan pa lamang. Ramdam ang posibleng alitan, ginamit ni Noel ang kanyang kakayahang telepatikong link upang kausapin si Alma. Napag-alaman niya na kakilala ni Licia si Ophelia. Naisip din ni Noel na ang impresyon ni Ophelia tungkol sa kanya ay dulot ng mga kumakalat na tsismis. Bagamat binalaan siya ni Alma na iwasan ang gulo, pinili ni Noel na lalong asarin si Ophelia, nagpapakita ng kanyang tusong ugali. Nang harapin na ni Ophelia si Noel, tumindi ang tensyon. Inakusahan siya ni Ophelia ng mabigat na kasalanan, ang pagbebenta sa mga kasamahan bilang alipin. Sa halip na itanggi, buong lamig itong inamin ni Noel at sinabing ito'y isang desisyon para sa kanyang pag-unlad. Tinawag niyang mahahalagang yaman ang mga taong ibinenta niya, na lalo pang nagpagalit kay Ophelia. Sinubukan ni Ophelia na harapin si Noel ng pisikal, ngunit hinarang siya ni Kauga, ang matapat na kasamahan ni Noel. Ipinakita ni Kauga ang kanyang kahanga-hangang lakas ng loob at binalaan si Ophelia na huwag gumamit ng karahasan, sabay bantang gaganti kung ipipilit nito ang galit. Napansin ang gulo ni Leon, ang leader ng SKY Winged Knights, at sinubukang kalmahin ang sitwasyon. Pagkatapos marinig ang magkabilang panig, humingi ng paumanhin si Leon para sa ginawa ni Ophelia, ngunit nainis nang insultuhin ito ni Noel, tinawag pang mas mababa kaysa aso. Nagresulta ito sa mainit na argumento kung saan sinabi ni Leon na hindi karapat-dapat si Noel bilang isang seeker dahil sa kanyang kawalan ng malasakit sa mga kasamahan. Gayunpaman, hindi natinag si Noel at tinugunan ang mga salita ni Leon ng matalas na tugon at sarkasmo. Natapos ang sagupaan nang umatras si Leon habang hinabol siya ni Ophelia. Pagkatapos ng tagpo, inalala ni Leon ang nangyari kasama ang kanyang mga kasamahan, partikular na si Kaim. Tinulungan siya ng grupo na maunawaan na ang kanilang pagkiling at selos ang nag-udyok sa kanilang asal. Inamin ni Leon na ang kanyang inis kay Noel ay dulot ng inggit sa kabataan, tapang, at mabilis na pag-angat ni Noel sa kabila ng pagiging talker, na itinuturing na pinakamahina sa mga seeker class. Pinagaan ni Kaim ang kanyang loob, sinasabing ang selos, kung gagamitin ng tama, ay maaaring magsilbing inspirasyon upang umunlad. Idinagdag din niya na ang tunggalian sa pagitan ng Blue Beyond at ng SKY Winged Knights ay maaaring magdala ng benepisyo sa magkabilang panig. Napunta ang kanilang usapan sa pagbuo ng sarili nilang clan, isang layuning pinasigla ng mga liham na naghihikayat sa mga karapat-dapat na partido na magtatag ng mga clan. Bagamat medyo na insulto si Leon na napag-usapan na ito ng kanyang mga kasamahan nang wala siya, sa huli ay sumang-ayon siya. Nakikita ito bilang pagkakataon upang itaguyod ang kanilang grupo sa mundo ng mga seeker. Samantala, muling nagtipon sina Noel at ang kanyang grupo sa bar upang talakayin ang kaganapan at ang kahalagahan nito. Kinumpirma ni Koga na ang SKY Winged Knights ang target ng plano ni Noel upang itaas ang reputasyon ng kanilang grupo. Ipinaliwanag ni Noel na ang mga tagumpay sa mundo ng mga seeker ay may kabuluhan lamang kapag ikinumpara sa iba. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang kahusayan, laban sa mga respetadong grupo tulad ng SKY Winged Knights, maipapakita ng Blue Beyond ang kanilang halaga. Ibinunyag ni Noel ang kanyang ambisyon, gagamitin niya ang mga sitwasyon upang magdulot ng pagbagsak sa SKY Winged Knights, at kapag nagkataon, gagamitin niya ito bilang pagkakataon upang umangat. Sa kanyang pananaw, kahit ang pinakamalakas na kalaban ay maaaring pabagsakin, at kapag nangyari ito, magsisilbi silang kasangkapan para sa kanyang tagumpay. Ang rebelasyong ito ay nagpakita ng kalkulado at walang awang diskarte ni Noel sa kompetitibong mundo ng mga seeker,
at nagtakda ng entablado para sa isang mabangis na tunggalian sa pagitan ng Blue Beyond at SK Wawing Knights.